Ayan, hello. Hello ating, hello classmates. Hi, sir. Ayan. Hello, sir. Good morning po. Good Morning. morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. So, ayun, habang nagkakape tayo, dahil may quorum naman na tayo, at yung iba pwede pa rin mag-join through the Zoom meeting, tapos nire-record naman natin siya. Pwede nyo pa rin siyang i-watch asynchronously sa ating YouTube platform. Okay? So, yep. We'll start our lecture. So, yun. Before mag-start pala tayo, ayan. Before we start, konting review lang dun sa mga pinagsasabi natin last time. Ano nga ba yung mga napag-usapan natin? So may mga napag-usapan tayong mga bagay-bagay, di ba? Dun sa ating introduction. So siguro konting recitation lang ganun, no? Sa mga nandito, of course. So magtatawag ako ng estudyante. So syempre bigyan naman natin kayo ng grace period para makapag-react or mapag-prepare ng sagot nyo. Magbibilang tayo ng 10 seconds before magtawag ng tao para sa tanong. So, kunwari lang, meron tayong... So, gagawa din kasi akong quiz for lecture 1 at lecture 2. Tapos, syempre, sasagutan nyo yun. Asynchronously, meron kayong... Alam ko may tao. Meron kayong 1 day para sagutan siya. I mean, pwede nyo siyang sagutan the entire day, pero may time limit na 1 oras. So, isang attempt lang din yung pwede nyo gawin. Okay? So, that's for lecture 1 and 2. Okay ba tayo doon? Para naman meron kayong driving force to recap yung mga pinag-usapan natin. Anyway, so yung unang tanong natin, para mabuhay yung mga nakalimutan na natin agad na lecture last time. So, ano yung tawag natin dun sa paraan kung saan meron tayong pinapaboran lang na pag-growth ng isang organism? Yung gusto lang nating pag-aralang organism. Anong tawag dun sa ganong method? Na selective siya in nature and it favors the growth of only one microorganism. So, bilang tayo ng 10 seconds. So, ayan. Anong tawag natin dun sa method na yon? May gusto bang mag-volunteer? Pwede kayo mag-raise ng hand kung gusto nyo sagutin. Siyempre, may points yan, no? Inaano ko yan dun sa, minamark up ko yan dun sa index card nyo. Parang may station. Okay. Ayan, bumalik ulit siya. So, ayan, magtatawag na ako. Sabihin natin si... Ayan. Si Divinia. Ayan. Anong tawag natin dun sa... Wala ba siya? Ayan, andyan pa siya. Okay. Anong tawag natin dun sa ganong method, no? Kung saan selectively in nature, no? Selectively fini-favor natin yung growth of only one microorganism. From lecture 1 to. Hello? Nandiyan ka ba? Hello, sir. God. Hi, Hello? sir. Yeah. Oh my God. Na-stress ka. Natake ako. Nagpapalpitate po ako. Ala, huwag naman. Okay. So, Sir, hindi ko na masyado matandaan, pero I think is it pasteurization po ba? pasteurization? Ha.
Ito yung kay, kung matatandaan nyo, banda kay Robert Koch. Yeah. Yung dinidefine natin yung culture media natin, yung chemical composition niya, yung temperature, yung mga physical condition, kung may oxygen, walang oxygen, kung gaano kataas yung pH, kung acidic, alkaline. Anong tawag natin doon? Sige, i-recap mo yung PDF natin. May kopya ka ba? Pasteurization kasi, di ba, yun yung yung na-invento ni Pasteur, no? Kung saan meron siyang sequences ng pag-init ng milk or kung ano man yung pinapasteurize niya. Yes. Is it, sir, the Koch staining technique po? Staining. Hindi pa rin. Kaya mo, malapit ka na. We're getting warmer. So ayan, maghanda na din yung iba, no? Ayan, malapit ka na. Check ko nga din, nasa na nga bang part yun? Microscopy. Module 10, Science 11. Science 11. Okay. Medyo madami yung ano kasi, no? Yung lecture 1 din. Tapos ang daming mga tao. Hindi mo na malaman kung sinong mga yon. Pasteur. So si Pasteur, and then after niya si immunology, Henner, Robert Koch. Sir, the pure culture technique po. Ano yon? Pure culture technique. Yung pala kasi. So ako pala yung mali. Hindi pala siya kay Robert Koch. Kaya ang nalito siguro. So my bad. Ang sagot mo ay enrichment culture technique. Tama ba? Hello? Hello? You still there? Yes, sir. Kung kay Koch po. Still not sure pa rin po. So hindi pala siya kay Koch kasi naka-under. Under siya kay Martinus Beijerinck. Ano ba naman kasing pangalan niya? May C at K. Patrick. Okay. Anyway, so ayun, no? So yung enrichment culture technique, yun yung i-define mo yung mga conditions, chemical, both physically and chemical, para ma-favor lang yung pag-grow ng isang microorganism. So for example, bibigyan kayo ng sa quiz, no? Bibigyan kayo ng isang case, kunwari. Kung bibigay ako ng isang organism, sabihin natin itong organism na to ay si oil degrading bacteria na mesophilic. So kung papagawin ko yun sa inyo, kung
tatry nyo, ilalagay nyo sa sarili nyo na kayo yung magkukulture or magse-select ng ganong klaseng bacteria, ano yung gagamitin yung media? Ano yung mga media na ano yung composition na gagawin nyo? Paano nyo i-define yung media? Anong mga physical condition? So later on, malalaman nyo kung anong ibig sabihin ng pagiging mesophilic. No? Pag mesophile, yan yung mga nasa middle part natin ng mga organism. Yan yung gusto yung nasa middle conditions, ng mga intermediate condition. Hindi masyadong mataas na heat, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, kumbaga. Pero, aside from that, so yun yung titingnan nyo, yung temperature condition, kung saan siya mabubuhay, yung pilik-pilik na yan. Tapos, yung pH condition din niya, no? Mga ganon. Tapos, syempre, pag sinabi nating oil degrading, doon kayo mapapaisip. So oil degrading, anong kailangan niyang food source? Hindi yan basta-basta peptone, hindi basta-basta glucose yung ilalagay mong pagkain niya or sugar, no? Or meat broth, hindi lang ganon. Kailangan niya ng mga hydrocarbons, no? Ng mga kunwari mineral oil for it to grow. Kasi oil degrading nga yung bacteria na to. So sabihin natin naman plastic degrading siya, so maglalagay ka naman ng short chains ng plastic, no? Hydrocarbons lang din naman yun. And yeah, or pwede ding mahahaba pero mahihirapan na yung plastic degrading bacteria or yung talagang plastic yung nilagay mo, no? Na yung mga PEP na sobrang makakapal na plastic, yung iba pa, mga ganun. Anyway, no? So yun, no? Titingnan nyo lagi yung condition. Oil degrading bacteria, ano yung nutritive na kailangan niya, yung kailangan niyang kainin, i-degrade or something. Pag fungi, usually ang ginagamit natin yung PDA, yung potato dextrose agar. Kapag normal bacteria naman, ginagamit natin si nutrient agar. Ayan, may ano pa, ang daming kotse sa UP. Pasensyahan niyo yung mga kotse. May construction pa rin. Anyway, so yun, no? So sabihin naman natin, methane-generating bacteria na thermophilic and alkalophilic. No? In terms of pH, anong pH level yung kailangan niyang, anong pH value yung kailangan niyang kamtan, no? Yung kailangan mong iset para mabuhay yung organism mo. Freya. So, tapos na. Hello? Hello, Priya? Ay, ang daming chat pala. Ayan. Asan yung chat? Saan napunta? Hello, andiyan ka ba, Priya? Ay, mali po. Good morning, sir. Pasensya na po. Nawalan ako every now and then sa work po. Okay. Hala. Ay, sino yun? Sino yun? Sorry. Ano ba yan? Oh, hindi nag-work yung mic mo ata. Sige, i-chat mo nga lang. Ibabasahin natin yung sagot mo. Ay, ang galing. Ay, no. Paulit na question. Sorry. So, kunwari, meron kang methane degrading bacteria na thermophilic and alkalophilic. In terms of pH condition at temperature, lagay na natin din kasi madali lang. Gano'ng kataas o anong level ng pH and temp yung kailangan mong iset para mabuhay yung organism na to?
So kailangan i-practice nyo na yung sarili nyo sa mga ganyang klaseng tanong. Ha? Medyo case-to-case basis tayo sa, yung application basis, no? Wise. Application wise yung magiging exam natin. So i-chat mo na lang Priya kasi hindi pa rin okay yata yung mic mo. Ayan. Sige, hintayin natin siya. Andiyan ka pa ba? Ayan. High po na pH. Ano yung high na pH na yan? Ano yung mga sa tingin mo high na pH? Mga 9. Oh, pwede naman na yung mga high. Medyo high na yung 9. Pwede din gawin mong 14, no? Yun naman yung max. Okay lang din yun. Yung mga organism na gano'n. Pero okay, 9. Sige. Slightly basic naman na yan. So in terms of temperature naman, sa tingin mo ano yung mga mataas na temperature na kailangan mong iset? Ay, sinabi ko na, mataas. Kasi nga thermophilic siya, no? Thermophile. Diba? So pag sinabi mong pile is pilya. Yung parang, diba? Pag sinabi niyong pilya, alam niyo nang ibig sabihin nun? Love yun eh. Philosophia. Love of twist. So in terms of temperature, ano kaya yung mataas? Sige, stop share muna natin. Ano yung mataas na temperature for an organism? Priya, ikaw pa rin. Yes. Guess ka lang. Mga 80. Oh, mataas na yun. Pag thermophilic. Well, sige. Oo. So mga 80 daw, no? 80 degrees Celsius or Fahrenheit yan. Anyway, so sabihin natin Celsius yan. In Celsius, mataas na yan, no? In Fahrenheit, mababa pa yan. Pero, oo, yes. Mga ganyan, pwede na siya sa thermophilic. But we'll see later on, no? Sa lecture 3 pa yun naman. Pero tinatry na nating integrate lahat ng lecture kasi. So ganun yung mangyayari sa kanya sa exam na mga questions, isa-set nyo lahat ng conditions, no? Kung paano siya mabubuhay, ano yung carbon source niya, ano yung food source ng microorganism, ano yung temperature condition, ano yung pH, yung salt condition din, kailangan nyo iset lahat yon. I-define nyo yung chemical at physical nature ng growth medium natin. Para, kasi may mga microorganism na choosy, kumbaga. No? Next question. So tapos na siya. So kung maaalala nyo naman, yung ating accidental, no? By serendipity discovery ni kung maaalala nyo, yung napakagandang serendipitous discovery ng ating Penicillium notatum. No? Anong tawag dun sa portion na walang growth? Diba? Na-contaminate yung kanyang culture media. May tumutubong microorganism na. Yun yung gusto niya talagang pag-aralan sa kanyang Petri plate. No? Tapos, na-contaminate ng fungi. And then, anong tawag mo dun sa walang tumubong portion? Ayan, pumapalakpak. Ayan, sige. So, Gionel Salvacion.
Yes. Ano sa tingin mo? Ay, sir, naririnig niyo pa ako? Yes, ako naman. It's zone of inhibition. Zone of inhibition, no? Zone of inhibition or yung clearing zone na yun. Yun yung tawag doon. So yun yung usually mini-measure natin para makita kung gaano ka susceptible or gaano ka resistant yung mga microorganism mo for a certain types of ayan. So ayun, sumagot din siya. Yes, tama siya. Oo, tama ka doon. Paano ibaba? Ayun. So, ganoon pala yan. Para binababa na lang ba yung hands? Okay. So, ayun. Nawala naman na. So, okay na. So, zone of inhibition to test bacterial antibiotic resistance. Okay. So, next question. Ito naman yung siguro pinaka-importanting question. Meron kang So sa world ng microorganism, lalo na sa world ng bacteria, tumataas yung level, no, as we go forward in the future, lalo na sa medicine. Tumataas yung number of microorganism na nagiging resistant sa antibiotics. Tumataas yung antibiotic resistance natin, no, ng mga microorganism na yan. So ano yung biniblame ng scientist natin na dahilan dito? Well, na ability nung microorganism mo. Anong tawag dun sa, di ba alam naman natin na nag-overdose tayo. Huwag na natin isama yun. Kasalanan na natin yun. Pero ano yung ability ng mga microorganism kaya sila ganun na lang kabilis na mag-develop ng antibiotic resistance? Yes, Angela. Horizontal gene transfer po. Horizontal gene transfer, yes. Isa yon, no? Sa mga abilities nila na nag-a-allow for them to easily acquire DNA from the environment na from the other bacterial population na may resistance na. Then kukunin lang nila yon, meron na silang antibiotic resistance. Yes. John, meron ka ba bang naisip dyan? John? Yes. Same lang po sir actually dun sa nasabi, horizontal gene transfer. Okay. Thank you. So aside from the horizontal gene transfer, pupunta kayo dun sa, syempre, kung mapapansin nyo, no, yung error rate nung ating bacteria at ng mga viruses din. Pero bacteria yung pinag-usapan natin. So kung yung error rate in the sense ng kanilang pag-copy ng DNA. No? So kung mapapansin nyo, the higher the error rate, mas mataas din yung chances of mutation. No? Siyempre, hindi lahat ng mutation maganda. May mga mutation na deleterious dun sa ating organism. Pero once in a while, pag naswertehan ng microorganism na to, yung magandang genes for antibiotic resistance, ayun, ma-acquire na agad niya yung resistance na yan. Tapos, yung horizontal gene transfer niya to, dahil nga nasa plasmid usually, yung mga antibiotic resistance gene natin. No? May mga ganong klase. So, nasa nature siya talaga ng microorganism mo, nasa error rate ng kanyang pag-copy ng DNA, no? At nandun din siya sa ability niyang mag-acquire ng genetic material ng antibiotic resistance gene from the environment. Ang daming studies, yun din yung ginagawa namin sa mga at na-find out sa minamap namin yung mga doon sa isang project. Minamap namin yung presence ng antibiotic genes sa lupa, sa mga cabbages, sa strawberry farm, at sa hipon din, mga ganon, no? At yun nga, meron na. Kahit sa farm na mga hipon at may antibiotic resistance gene. So kapag yung runoff lang nung kunwari nag-spray ka ng antibiotic or yung
yung mga farm mo, pinapakain ng antibiotic yung mga pigs, syempre ipupoop nila yung antibiotic na yun. At syempre may mga microorganism dun sa poop na nag-acquire na ng resistance, papasa nila yun, ikakalat nila sa environment. No? So tumataas yung level ng, dumadami yung mga bacteria na noon, simpleng antibiotic lang, penicillin lang pwede na, di ba? Tapos ngayon, wala na kwenta yung penicillin. Kailangan mo nang i-upgrade siya into higher dose or higher or other forms, no, na may chemical tweaks dun sa kanyang forms, no, dun sa functional group ng penicillin. Mga beta-lactamase genes kasi yan. Beta-lactamase. Anyway, later on pa yan, makikita natin. Wag na natin yan. But yeah. Oo, ang ganda ng lecture doon. Sana ma-enjoy nyo. Malayo pa tayo, pero yeah. Maganda yung lecture. So, check out natin. Okay, next question. Last na siguro to, no? So wait lang, yan na natin si sino nga ba yung okay. So, yep, tatlo. Next. Hindi na pala. Wala na pala to. So sa tingin nyo, bakit yung pagre-rep ng ating food, no? Nag-avoid siya ng spoilage ng food. Diba? Bakit na ba natin nire-rep? Ano nga bang ginagawa ng rep? Unstable po Wi-Fi. Okay lang, Naisel. So, anyone na gustong sumagot, raise your hand lang. So, bakit si rep nakapag-inhibit siya ng growth ng microorganism? Diba? Well, alam natin may temperature, lower yung temperature doon. Anong ginagawa siguro nung low temperature? Ayan, Ron, sa tingin mo? Ano yung sa tingin mong... Ayan, nauna si Ron. Sir, rinig po ba ako? Ayan, medyo choppy. Go ahead. Sir, sa tingin mo po yung low temperature is nag-slow down siya ng growth ng microorganisms? Nag-slow down siya ng growth, no? So usually, totoo naman yun, na-slow down niya yung growth, hindi, di ba, isipin nyo yung molecules na kailangan niya, especially yung water molecule na nandyan, kailangan nun, at yung mga enzyme din na nasa loob ng microorganism mo, kailangan niya ng certain temperature, no? To grow. Tama naman yun. Yes, Ami, Ira, Carice. Hi, sir. Actually po, para din po yung sinabi niya. Kasi po, ang microorganism, kailangan niya po yung water molecules for growth. And then, kapag po nasa loob ng refrigerator, where freezing happens, yung water sa food, it freezes into ice crystals. So, it won't be available for the microorganisms for their growth, own growth po. Yes, totoo yun, no? Tama yun. Tamang-tama yun. Isipin nyo yung ice crystals, kung nag-form yan sa loob ng cell, mapapuncture yung cell mo. Yes, sino yung isa? Nawala na siya. Ayun, Dessa, may additional, Dessa, yes. Sir, kasi po, ang growth po ng bacteria nagiging rapid po kapag may nutrients, food, moisture, and favorable temperature po. And since hindi po favorable temperature yung andun po sa refrigerator, hindi po nag-i-increase yung number ng some types of bacteria. Yun po, sir. Yes. So essentially, ang tawag natin sa ganong klaseng method, no? Temperature lang yan, temperature control. Yes, yan. Meron pang karagdagan si Ricky Bryle Apelido. Ricky, yes. Ano yung yes. Go. Sir, yung ano po, 'di ba yung chemical reactions naman po is mas nagpro-proceed siya, nagpro-progress pag mas mataas yung temperature. So pag linagay mo siya sa ref, kahit nasa chiller lang siya, kahit hindi siya doon sa mismong freezer, ma-inhibit po yung mga chemical processes such that yung enzyme systems ng mga bacteria na nag-aalaw sa growth nila, saka yung sa
reproduction, ma-inhibit din po. Therefore, decreasing yung ability nila to increase or reproduce. Kaya mababawasan din yung probability na mag-spoil yung food sa loob ng refrigerator. Yes, tama yun. At kung iisipin nyo, kung i-deduce nyo at i-reduce nyo yung tayo at yung cells din natin, at yung cell din ng mga microorganism na to, essentially, yung mga enzymes lang tayo. Well, hindi lang naman enzyme, madami din. Pero hindi tayo mabubuhay na wala yung mga enzymes na yan. At yung mga enzymes na yan, kailangan mo ng, well, parang curve din yung ano niyan, activity, no? May optimal condition kung saan sila nag-work best. Well, depende doon sa enzyme mo, of course. At kapag wala sila doon sa optimal condition, syempre, magkakaroon ng slowdown ng growth. Slowdown ng activity, slowdown ng growth, slowdown ng reproduction, and so on and so forth. So, ganun lang siya. So, yeah, no? Essentially, yung tawag natin doon sa mga ganong klase ng preservation technique is bacteriostatic. Kaya siya bacteriostatic kasi na pipigilan yung pagdami, na slow down yung growth, no? Static, hindi siya parang gumagalaw yung mga microorganism mo. So, kaya yung pagre-rep, bacteriostatic siya ng paraan ng inhibit ng growth o pag-control ng microorganism. Ngayon naman, kung in terms of, yes, in terms of pH, yeah, that's true. That's true. In terms of pH, growth coefficient, they can try all of that. Yeah, that's true. Yeah, anyway, sorry. In terms naman, kuwari, isa ding example ng bacteriostatic na mechanism ng pag-inhibit ng pag-control ng growth ng microorganism is yung pagdadaing, no? Pagdadaing or yung pagbibilad sa araw ng mga isda-isda. So, ano naman kaya yung ginagawa doon? Kaya na-control yung growth ng microorganism. Yung pagdadaing na yan, no? Yung tuyo. Yung mga beef jerky. Mga ganon. Wala pala. Yung mga ano dyan, mayayamang beef jerky. Pag ano, mahirap tuyo-tuyo. Oo. Ayan, yes, John, Louis, collect down. Sir, kapag dinadry po yung mga fish na ganun po, yung water molecules na kailangan ng bacteria is tinatanggal po. Since din po nila. Water molecule, no? Water molecule talaga yung essential sa life. Apo, sir. Tama yun. Tama yun. No? Yes. So, sino pa? Sino pang may sagot? Nakaragdagan. John, Adrian Banaga. So, direct message siya. I-mention ko lang. Sir, drying process kasi in dyeing uses salt. Yes, and salt drains water, okay, po, and inhibit bacterial growth. Yeah, that's true. So, mahina ata yung kanyang mic. So, i-count din natin. Si John, Adrian Banaga. So, yun yung isa, no? Aside from yung water molecule, yung salt. Then, well, magkaano din sila kasi si salt, diniddrain out niya yung water. And konti yung mga microorganism. Konti yung, lalo na, well, konti yung mga microorganism na kaya i-tolerate yung salt. No? At ang weird, hindi yun weird kasi alam natin to, no? Kapag yung iba sa atin, bagong tuli, maliligo sa dagat para ma-disinfect. Or bayabas ata yung mas appropriate kasi masakit daw yung Anyway, yun, no? Aside from the temperature, moisture content helps in preventing spoilage. Yes, that's true. Dayan. Dayan, and then do you see? Lilista ko lang wait lang. John Banaga. Medyo hindi ko pa kilala yung iba kasi. Kaya, yeah. Madami kasing John. Anyway, so ayun. Thank you. Ngayon, hindi nakakabigla na in terms ng salt content, nakakapag-inhibit siya kasi kokonti lang yung mga halophiles, no? Yung mga halophiles na gusto, yung mga organism na gusto sa high salt, high salinity content.
No, kakaunti lang yung mga microorganism na gano'n. Iisipin nyo, paano niya i-retain kasi yung water sa loob niya, no? Kailangan din niyang maghanap ng mga solutes na mas mataas yung concentration at ilalagay niya yung sa loob niya para hindi mag-escape out si water. Isipin niyo yung cell, no? Yung kalagayan ng cell na to. Okay lang yun in terms ng salt, di ba? Makes sense kasi walang water, high salinity, hindi mag-grow yung microorganism. But in terms naman ng honey, no? Si honey, yung gustong-gustong kainin ni Winnie the Pooh ng China. Yung honey, no? Gustong kainin ng mga bears natin. Paano naman yan i-inhibit bakit siya merong antibacterial properties? Diba? Ang dami nang ginagawa yung mga honey na pinapampahid ng sugat. Bakit ganon, no? Paano naman yan i-inhibit yung growth ng microorganism? Yung wala pa siguro, magtawag tayo. So bakit si Honey, my love, so sweet, ay joke lang. Dami kong joke, sorry. Pagpasensyahan nyo na ako. I-enjoy ko lang yung live. So ayan. Paano naman ayan, yes. Ayun, John ulit. John Nicolas Gamboa. Ayan, may nag-raise ng hand. So, Sir, sabi dito, yung honey daw po ay merong hydrogen peroxide which is toxic to most bacteria, and meron din siyang low pH level na nagko-cause para ma-pull yung moisture away from bacteria since very important nga yung water molecules para sa growth ng bacteria. So yun po. Oh yes, okay. So, okay. Hydrogen peroxide, totoo naman yun. Oxygen radical, di ba? Oxygen yes, radical, sir. Anaerobic. Mag-i-interact dun sa DNA mo. Pag ang gagawin ng mga oxygen radicals, sisira-sirain yan yung mga bonds at yung chemical nature ng DNA mo. And yun nga. And syempre, pH, kailangan siya na optimal lang yung pH para mag-grow yung microorganism. Yes, Desa. Sa tingin mo, ano naman? Sir, sabi po dahil po sa high content po ng sugar, dahil po mataas yung sugar concentration ng honey, mag-exert po ito ng osmotic pressure sa bacterial cells na magta-transport po sa water out of the bacterial cells through the process po of osmosis. Yes, no, yun yung ayan, wait lang. Wait lang, ang dami Okay, so parehas kayo ni Estayo, Rainiel. Wait lang. Estayo. Rainiel, para mas maganda. High in sugar which inhibit the growth of bacteria in it. So, para magkaparehas sila ni nung sinabi ni Desa. Sabi din ni Kian, din po highly viscous din siya, kaya barrier to trap moisture. So, yes, that's mukhang parehas din dun kay and prevents direct contact from bacteria. Totoo yun. Kian. Kailangan ko mag-isip na may sufficient na pag-record nito. Dahil tag-tag lang. Anyway, yes. So finally, ito na siguro, last ka na siguro, Ami. Hello po ulit, sir. Honey daw po, some species of it are known to be light and heat stable. Yun nga po yung tinatawag nilang dahilan dahil nga po sa hydrogen peroxide. Katulad po ng nasabi nila, it has a high sugar content and low level of pH. Tapos po, meron din tinatawag na bacteriostatic effect ang mga honey na kung saan it inhibits the growth and reproduction of bacteria. On the other hand, meron din itong bactericidal effect. Ang honey daw po kaya mag-destroy ng it has the ability to destroy po. To destroy and create things. Kasi masarap yung honey, no? That's all, sir. Thank you po. Yes, totoo yun, no?
pinaka-importanting portion ni honey mo, yung high sugar content niya. Na sinabi ni Desa, ni Kian, yes, madami sila. Medyo yun. Yun yung talagang pinaka. Para din siyang salt kung iisipin nyo. Parang salt din siya si honey. At yun, no? Iilan lang, mas mahirap. Mas mahirap dahil doon sa high sugar na yan. Ilan po yan? Pwede natin yan. Hindi ko din sure kung anong concentration ni honey. May tanong si dito. Si Naisel, no? Anong concentration daw ni honey yung sa tingin natin mag-inhibit ng growth? Well, hindi ko pa na-try yan. Siguro pwede nating i-check, no? Magandang experiment yan na i-check natin yung madali lang yung setup, no? MIC lang yan, minimum inhibitor concentration nung ating honey. Magkano lang tayo ng gradient, pwede natin ma-check. Pero right now, hindi ko sure kung anong concentration ni honey yung kailangan. Magandang yun. Magandang i-check out. But yeah, no, kailangan mo ang hirap sa organism na gumalaw, lalo na dun para silang matatrap talaga sa honey, no? Kasi wala ka moisture doon, talagang hihigupin yung moisture out. Diba? Ganun talaga yung parang siyang salt nga na ganun yung way ng pag-inhibit niya ng growth ng microorganism. Sasak niya yung water out of it dahil sa high sugar concentration. Diba ang weird na ganun din pala yung effect ng sobrang taas na sugar. Nahihirapan din yung microorganism na mag-grow. So yun, no? Mga ganong klaseng tanong yung Shopee user. Ngayon, okay na ba? Okay na ba ngayon? Okay lang ba yung feed ko sa inyo? Shopee daw ako eh. Okay na po, sir. Okay na. Baka sa net lang yun. Anyway, so yun. So mga ganong klaseng tanong yung kailangan yung pag-practice. Well, hindi yung specific no ayusin niyo siyempre yung nyo. At may mga multiple choice naman tayong questions. So essentially, isipin niyo kung paano mag-grow yung microorganism, yung mga characteristics niya. Pag sinabi nating mesophilic, alkalophilic, halophilic, mga pilik-pilik na ganyan, later on, ipapaano pa natin yan sa inyo. May separate lecture tayo dyan na mas mapapatiba yung foundation yan. Kung ano bang ibig sabihin ng mga terms na yun. No? But right now, proceed na tayo kay lecture 2. So I hope na kapag-focus na kayo sa mga ganong klaseng questions. That's it. That's it for today. Ano ko muna yung video ko. Ayan. Ano ba? Ayan. Okay. So, andito na tayo sa ating lecture on lecture 2. So, medyo mabilis lang to kasi, well, dapat alam nyo na to, no? Kasi nag-P6 na ba kayo, guys? P6, ano bang P6 ang meron ngayon? 100 or 100 na lang, no? Opo, sir. Nag-P6 100 na ba kayo? This sem po lang, sir. This sem pa lang. Okay. Okay, sige. So habol na lang kayo sa P6 lecture. Pero anyway, basic P6 concepts lang naman yung nandito. So basic P6. Anyway, yung mga nandito, no? So techniques of studying microorganism. So dahil nga microorganism siya, kailangan natin gumamit ng mga microscopes, iba't ibang klase ng microscopes para mag-peek through dun sa halos invisible world, no, to our naked eye. So kung mapapansin nyo, mga microscopes yung pag-uusapan natin dito. So learning objectives, explain the relevance of your EMAG, the electromagnetic radiations. So sana, photonics kasi nasa dulo pa to ng lecture ata sa P6 100, tama ba? Hello? Yung electromagnetic radiation, hindi nyo pa na-tackle to, no? Yung photonics, yung mga ilaw-ilaw, mga rays. Nakikita ba yung PowerPoint? Yes po, sir. Yes, sir. Yes. So anyway, so explain the relevance, thank you, of the electromagnetic radiations to microscopy.
explain the factors that determine the resolving power. Yan yung pinaka-importante, si resolving power. The power to resolve two separate points as distinct to each other. No? Ganun yung importance nito. Okay. So, yeah. Aside from that, compare and contrast different types of light microscopes and their uses. May iba-iba tayong light microscope. And of course, yung mas ginagamit ngayon for publication, the TEM and SEM, para i-give light yung mga ultra microscopic details. No? Diyan sa ating mga organism. So ayan, wait lang. Punta ko muna dito. Naiihina ako. Wait lang guys. Ayan. Ayan, sorry. Nagkaka-pin overdose kasi ata ako. Welcome back ulit. So, general principles of your microscopy. So, yeah. Meron tayong una, yung magnification. It's the apparent increase in size of your object, of course. Simple lang yan. Yung maalala nyo from your Bio 100, it's just the product of your objective, mag, and your ocular magnification. So ang unit niya ay wala siyang unit pero may x siya, di ba? 100x, 10x. Itatimes mo lang naman yung ocular piece, usually 10 or 12.5x yun. And then yung ating mga eyepiece pala, no? Yung ating mga objective lenses, meron tayong from 45 no, to 100 to 1,000 magnification. So yun, no? Yun yung mga nasa laboratory natin. So essentially, it's the apparent increase in size of your object. Okay? So lumalaki daw kasi, mukhang lumalaki yung objects mo. Kapag ayan, nag-ano ka, nagma-microscope ka. Okay? Okay. So next na kailangan natin i-discuss is si magnification pa rin a product naman nung differences nung, 'di ba, kung mapapansin nyo. Kaya naman iba kasi yung speed ni light kapag nasa air siya at kapag nag-pass through siya dito. So ang nangyayari, nagbe-bend siya, nagre-refract yung light mo as it passes through that second medium. So yun yung in-exploit natin, no? Yung differences ng refraction sa air at yung differences ng speed ng light sa air kaya nagre-refract yung light natin, no? So yun yung in-exploit natin using our lenses. So aside from magnification, papag-usapan din natin yung resolution. So ito yung pinaka-importante dyan. So pag sinabi nating resolution or yung resolving power, in ano siya, di ba? Si lambda mo to. Usually denoted as lambda. Greek word lambda. Siyempre, si resolution is yung pag define mo siya is the shortest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished by the observer
as two separate entities, no? Essentially, ability to distinguish objects that are close together. So isipin nyo ha, meron kang dalawang object dito. Separated sila by a certain distance. Ngayon, simple lang yan. Simple lang yung kailangan yung isipin dito. Kapag yung distance na to, no, distance between the 2 points is less than the resolution, hindi siya mare-resolute. So isipin, kapag yung distance na yan ay less than dun sa resolution ng microscope mo, kay lambda, hindi siya mare-resolute. No? Pag yung distance na yan ay less than, hindi siya mare-resolute. Okay ba? Make sense yun ha? So isipin natin, sabihin natin sa quiz natin, meron tayong, yung distance ng two object na to is 10 nanometers. Pero yung resolution mo ay nasa 10 din, pero micrometers lang, mare-resolute ba yan? Mare-resolute ba siya, guys? Di ba? Di ba hindi? Kasi nga, kailangan always greater than yung ating resolution para siya ma-distinguish as two separate objects. So ano makikita mo dyan kapag ganito yung sitwasyon mo? Ano mangyayari? Kapag view mo yan sa microscope, yung microscope mo, ang resolution niya, ay, ang galing. Yung microscope mo, ang resolution niya is 10 micrometer lang. Tapos view mo to under the microscope, ganito yung makikita nyo. Ganyan lang. No? Or mas maganda, ganito lang makikita nyo. Nakikita nyo ba to? Nakikita nyo ba yung dot na yan? Kita nyo ba siya? Guys? Yes, sir. So ganyan lang yung makikita nyo, no? Kapag ganito yung case natin. 10 nanometer lang yung distance, hindi niya madidistinguish as two different objects. Okay? So para lang siyang isang magbablob sila into just one dot. Ganun yung mangyayari sa ganyang case. Ngayon naman, sabihin natin, huwag na nating micrometer. Gawin nating 10 nanometer. Ayan, 10 nanometer yung distance. Kaya pa rin ba niyang i-distinguish yung two objects together? Kaya na niya, no? Kasi less than lang naman, no? Yung kailangan mo dito. So, yung resolving power na to, pag 10 nanometer na yung resolving power niya, kaya na niyang i-resolute or i-distinguish together yung ganito ka-ikling distance between two different objects. So, instead na ganito na yung makikita mo. Smiley face. Ayan. Okay ba? So, ganyan na yung makikita mo. Hindi, ganyan lang. Okay? So ganun yung titignan si resolution, no? Si resolving power. At usually mine-measure yan in units of parang length units, no? Meters or Armstrong, depende. Pero in meters, okay lang din yun. Mas madali naman yung ganun. Okay ba? So kung makikita nyo naman dun sa ating, so ilagay natin yan dito. Lagyan natin ng OR. So makikita nyo dito sa ating trend dito, meron tayong sizes, no? Different sizes ng mga molecules natin from the atomic level to the plant cell. So ayan yung mga reference sizes nila. No? So ito lang yung kayang i-resolute ni light microscope na distance. No? So pasok pa rin si bacteria, animal cell, and animal cell. Pero si electron microscope na yung kailangan mo dito sa ganitong klaseng mga structures like your proteins, yung atoms, kasi medyo maliliit na to. Hindi niya talaga kayang i-differentiate.
Magbablob yan into one dot lang or wala ka talaga makikita. Kasi nga maliliit na yung distance between the structures. No? So, si resolution mo is a product of, well, it's dependent on your wavelength of light. Okay? And si wavelength of light na to ay importante. No? Kasi yung wavelength of light na yan, yan yung distance between two crest, throat to throat. No? Yung energy din ng light source mo. And dependent din siya sa numerical aperture. Okay ba? So, ayan. Kung makikita nyo dito, si resolution nyo is 0.61 times the wavelength over the numerical aperture. Okay? So, ganun lang naman siya ka-simple. Ganun yung makikita natin dito. So, para mas lumiit ng lumiit, ang gusto natin kasi palaitin ng palaitin yung resolution. Diba? Para ma-resolute natin yung maliliit na distances between objects. So, ang kailangan mo is pababain yung wavelength or pataasin ng pataasin yung numerical aperture para bumaba yung value ng resolution mo. Okay? Okay. So, ayan. Kung titingnan nyo naman din dito, so kung i-compare mo yung ating normal na microscope na walang oil, kung makikita nyo sa light, nag-scatter siya dito, no? Kasi nga may air medium ka dyan. Di ba? Pero pag nilagyan mo ng oil immersion, mas nakaka-capture niya, mas dumadami yung nakaka-capture niyang light. No? Ngayon, may kinalaman yan sa ating numerical aperture. Kasi si numerical aperture, it's the, well, para siyang, kumbaga, siya yung light gathering ability ng mga lens mo. No? Para siyang measure no, nung highly diffracted light rays na nakaka-capture ng objectives mo. Okay? So may mga computation pa yan, pero wag na natin isipin yon. So kung i-compare natin, for example, itong dalawang to, 1 and 2. Sa tingin nyo, sino yung mas sino yung mas mataas yung numerical aperture? Kung si numerical aperture is yung light gathering ability nung setup mo, sino sa kanila? Anyone? Anyone? Sino sa kanila yung mas mataas ang numerical aperture? Yes, Chantal. Nandiyan ka pa ba, Chantal? Wala ata siya. Chantal, hello? Chantal, you still there? Ayan. Sa tingin mo, sino yung mas mataas ang numerical aperture? Si 1 o si 2? Ay, ayun, may chat pala. Hindi ko makita kasi yung chat agad eh.
Ayan. Yung B. Okay. Yes, tama naman siya doon. Yes, yung B, yung mas mataas yung numerical aperture. Simple lang yun kasi mas madami siya na na-capture. Kasi mas malapit yung refractive index ng oil dun sa glass mo kesa kay air. No? Kaya mas nakaka-capture niya yung light na yan. Ay, light, yeah. Na scatter. So mas nagiging mas mataas yung resolution mo yon. Ayan pala. Ayan pala. Kaya pala hindi kayo mahirapan. Sorry. Andun pala siya. Ang galing. Anyway. So ayun, no? Busel. Andun pala yon. Daya ako. So ayun. Okay. So next na concept na kailangan nating is yung wavelength of radiation. So yung wavelength of radiation natin dito, ito din yung Greek lambda natin, no? At kay wavelength of radiation natin, meron tayong, ito lang yung nakikita natin, yung sa visible spectrum, Roy G. Beebe. Kasi wala daw indigo, sabi ng physicist friend. Roy G. Beebe. Yeah. So kung makikita nyo, kung gagamitin lang natin yung light as dun sa ating wavelength ng ating resolution, napakaikli lang nung makuha natin. No? I mean, hindi pala maikli, napakahaba niya. No? From 700 to yung the best niya is nasa 400 lang, no? Na nanometers. Nung malapit na sa ultraviolet, mga ganon. At kung mapapansin nyo, ito na yung problema ng light microscopy. Ito na yung limitation niya, kumbaga. Kasi kapag light lang lagi ang gagamitin mo, hindi mo na mariresolute yung mas maliliit pang distances between object. No? Kasi nga, yung ginagamit mong light in the first place ay mahaba pa rin. No? Kung pabalikan nyo yung equation ng resolution natin, hindi mo mailo-lower kasi nga kailangan mo sa computation si wavelength mo. No? So ang gusto natin, paikliin yung wavelength na yan para bumaba yung resolution natin. So ginagamit natin usually ultraviolet to the X-ray na, no? Yung mga nandito sa side na to, na high energy at mas maliliit din yung distances between the crest to crest ng mga wavelength ng light mo, no? Ng electromagnetic radiation na ginagamit mo. Okay? So ganun yung problema natin. Kaya may limitation si light, no? As a source of light, no? Si light, na visible light as a source of illumination ng ating tinitignan. So ngayon, aside from this na meron pa tayong mga electrons, no? Electron rays na pwedeng gamitin na mas maliliit pa din yung kanilang wavelength. At yun ang ginagamit natin for electron microscopy. Next principle is yung contrast. So contrast is the difference in intensity between two objects. So essentially, pag sinabi natin contrast, difference in light intensity between the image and the adjacent background relative to the overall background intensity, no? So essentially, ang ginagawa natin para increase yung contrast is papababa natin yung light, 'di ba, sa yung bababa natin yung light or liliitan natin yung diaphragm mo, 'di ba, pag sa bright microscope, no? Sa light field microscope. Pero yung mas magandang gawin dito at yun yung gagawin lagi natin sa laboratory portion is yung stain natin yung mga microorganism mo. So ganito yung makikita nyo talaga. So para ma-distinguish nyo siya from the background na lighter, lalagyan nyo ng stain yung mga microorganism mo. Kasi normally wala silang kulay. Ang pangit nilang tingnan kapag wala kang stain. So ang ginagawa ni stain is
ini-increase lang niya yung difference ng intensity ng object mo at yung gradient, no? Compared to relative to your background. So difference in light intensity lang between the image and the background. So yun yung 5 principles na kailangan yung tandaan. Lalong-lalo na yung ating resolution, yung distances, kung ano nga ba yung interpretation natin ng distance na yun. Okay? So sa ating light microscope, so meron tayong light microscope of course. Yung light microscope natin, isang example is yung bright field at pinakasikat yung optika natin dyan kasi yan yung meron tayo sa laboratory natin. So, kay bright field microscope, simple lang siya, di ba? Kung makikita nyo, si bright field microscope ay, dahil nga bright field, gumagamit lang siya ng light source. Okay? So, yung light source mo dito is si visible light na. Si visible light. So, simple lang yung light source mo. Si visible light na. Okay? So, ang problema doon, sabi nga natin, masyadong mahaba pa rin yung wavelength ni visible light. Kaya mahirap niyang i-resolute yung mga nanoscale na. Pero dahil nga mga microorganism in microscale naman karamihan ng ina-study natin na bacteria, kaya natin, ito yung ginagamit natin. At pwede nyo ma-observe dito yung mga killed stained specimen kasi kapag naglagay tayo ng stain sa mga bacteria, yung stain na yan papasok dun sa cell at papatayin yan yung cell. Yung entire method natin ng pag-stain ng bacteria, it's essentially killing the cell. May lahat ng steps doon potentially will kill the bacteria. Lahat ng steps na gagamitin natin sa staining. At makikita nyo yan sa laboratory portion. So namamatay yung bacteria mo. Pero di ba, kung mapapansin nyo, pwede nyo din i-observe yung mga protozoan nyo ng buhay. Kasi nga, maganda pa rin yung itsura nila kasi color green sila. Kaya mo pa rin sila makita na may konting contrast from the background. Kasi colored yung ibang mga yan. So both killed and dead na mga microbes, pwede nyo makita using bright field microscope. Okay? So essentially, kung makikita nyo, ang ginagawa ng staining procedures is i-increase niya yung resolution, no, para by using stain by increasing the contrast, no? By increasing the contrast. Kasi yung stain mo, chine-change niya yung refractive index ng ating bacteria na colorless in the first place. Okay? Next example is the dark field microscopes. Dark field microscope is, ito, kakaiba siya kasi hindi siya gumagamit ng stain. Therefore, pwede ka mag-observe ng mga organism living, no? Kahit walang color. Kasi ang ginagawa niya, it uses this thing called the dark field stop, which prevents the other light from entering. Ang pinapa-enter lang niya na light is yung tumatama dun sa object mo, dun sa images mo na gusto mong makita, which in this case, yung mga bacteria mo, yung mga microorganism mo. So essentially, bright image, dark background. Bright image, dark background. Okay? So living yung mga organism mo dito. Kasi tandaan nyo guys, yung pag-stain ay hindi basta-basta. Dahil nga sabi natin kanina, di ba, yung act of staining, this act of staining causes damage to the bacteria, to the cell. At ayaw natin, hindi lahat ng cell ay kayang ma-stain. No? May mga structures na kapag in-stain mo yung bacteria, madi-destroy. Kasi meron tayong mga staining procedure na iinitin pa natin yung bacteria, essentially papatayin natin yung bacteria. So ang mangyayari niyan is madi-distort yung structure
Sometimes yung mga structure na to, for example, yung flagella mo, importante siya for ID of the organism. So pag wala na yun, na-destroy na ng staining procedure mo, edi hindi mo na ma-ID yung bacteria mo. That's why sometimes we opt to use dark field microscope. No? Okay ba? Next, aside from your dark field microscope, so kung makikita nyo sa dark field, ito yung bright field normally, lahat ng light pinapa-enter. Dito, yung background light, hindi niya pinapa-enter, yung light lang na tumama dun sa object mo, dun sa organism mo. Okay? So aside from your dark field microscope, we have the phase contrast microscope, under light microscope pa rin. So pag sinabi natin phase contrast, from the name itself, it increases the contrast of the cells and the background, no? Between the cell and your na ino-observe mo at yung background mo. So essentially, ganito yung kailangan nyo makita dyan. So sa phase contrast microscope, meron tayong tinatawag na in-phase. In-phase. At meron tayong tinatawag na out of phase. Ay, ang galing ko talaga. Okay? Pag sinabi natin in phase, so ang mangyayari dyan, yung kunwari, ito yung wavelength of light mo. So may dalawa ka kasing light source dyan, no? Light, may dalawa, yes, parang may dalawa kang directions ng light o dalawang magkaibang light na tinitingnan. Yung galing sa light source mo at yung light source na na-reflect ng specimen. Yung light na tumama dun sa specimen mo. So kung yung dalawang wavelength na yon, yung dalawang light na yon ay ayan. Sabihin natin in phase, yung crest to crest, throat to throat ng wave mo, pangit lang yung pagka-drawing ko dito, ay magkatugma. So in phase sila. So kung sabihin naman natin out of phase sila, so yung isa may delay, no? Parang ganyan. So hindi magkatapat yung mga wavelength mo. So ang tawag natin dun sa in phase na yon is reinforcement. Na-reinforce yun. So ibig sabihin nun, relatively brighter, no? Yung object mo. Dahil meron kang reinforcement. That's in phase. So kapag may out of phase ka naman, hindi magkatugma yung wavelength mo nung dalawang, no? May delay ng konti dun sa isa kasi nga tumama pa siya dun sa object. Magke-create siya ng interference. So alam niyo naman ang nangyayari sa interference. So pag may interference ka, relatively dark yung mangyayari dyan. Basically, itong dalawang to, the reinforcement and the interference, parehas lang naman tong interference eh. Di ba? Kung maano nyo sa physics. Yung isa is constructive, yung isa is destructive interference. Constructive will create higher or brighter regions, and then your destructive interference will create darker regions. So ganyan si phase contrast nag-work. No? It uses this concept, no? Yung difference ng in phase and out of phase mo. So may areas of dark and light. Therefore, you can use it, hindi ka nag-stain, you can use it to view living microorganism and observe the internal structures as well. So yun naman si phase contrast. Hindi mo kailangan ng ng staining procedure kasi nga may in phase, out of phase ka na dyan. Okay. Phase contrast microscope. So ayan siya. So meron kang ganitong aparato, no need to ano naman, at mini-measure niya yung difference nung dito at dito. Nung direct source at yung nadi-diffract na light source to create the difference in contrast ng relatively dark at relatively light. No? Meron din naman tayong isa pang klase ng phase contrast, yung tinatawag nating DIC or differential interference contrast microscope. So si DIC
or also known as the Nomarski microscope, uses prism as a light source naman. So, unlike kanina na normal light source siya, dito gumagamit tayo ng prism. That's why it gives this three-dimensional appearance, no? No, na parang colored din. Diba? Parang colored yung cell mo na mukhang 3D, diatoms, no? So, ang kagandahan diyan, hindi mo kailangan patayin din yung cell mo. Pero may kulay pa rin siyang na iba-iba, no? Kasi yung light source mo is na pinapadaan mo muna kay prism na mag-split ng beams into different colors. Okay? So may prism ka dyan. Rainbow color. Okay? So that's DIC, differential interference. Okay? Next type of microscopy is the fluorescent microscope. So dito naman si UV light. So kung makikita nyo, kung maalala nyo, may visible wavelength tayo. Diba? Meron, yung UV mo is yung mas maliit pa. Parang UU naman yung ano ko, V. Okay, yan. So siya yung malapit na dun sa violet na visible light natin. So mas maliit ulit. So bakit natin ginamit si UV dito? Kasi mas maliit yung kanyang mas maganda yun para sa resolution. Mas itataas na yung resolution. Diba? At ang kagandahan pa sa paggamit ng UV, no? Pwede kang maglagay ng mga fluorescent tags na magkokos for the object to fluoresce synthetically or naturally dun sa ating microscope. So kung makikita nyo, brightly colored yung organism mo, dark yung contrast dun sa background niya. So paano nga ba gumagana yung fluorescence microscopy? So usually ginagamit natin to for detection of pathogens. So paano natin ginagamit yun, no? Using this. Ito naman yung mas specific na, yung gumagamit tayo ng immunofluorescence. So anong nangyayari dito? So using antibodies na specific dun sa ating pathogen, for example, meron tayong Mycobacterium tuberculosis. So si Mycobacterium tuberculosis, usually gumagamit tayo ng immunofluorescence para makita siya under the cell. So ang ginagawa natin, meron tayong mga specific, in-exploit natin yung interaction of the antigen, no? The antibody and your antigen na present dun sa surface ng bacteria mo. So dahil nga specific, 1:1 interaction ang antigen at yung antibodies mo, parang immune system lang yan. Dahil specific yung interaction yan, magbabind siya dun sa mga cell na to. No? Dahil nga specific yung antigen dun sa antibodies. So pag nag-bind na yung mga fluorescently labeled na antibodies natin, no? Ayan, pag nag-bind na siya dyan, okay ba? Nakikita nyo? Ang mangyayari niyan, pag shine nyo yan ng UV light at tumama yung UV light dun sa molecule mo dito, ang tawag natin dyan sa molecule na yan is yung ating fluorochromes, no? More specifically, fluorochromes auramine. So si auramine O ito. Ito yung ginagamit natin pang stain kay Mycobacterium tuberculosis. So si auramine O, kapag tinamaan siya ng ultraviolet light, which is mas maliit yung wavelength mo, di ba? Magre-release siya ng mas malaki naman na wavelength of visible light. In this case, yung light na ito ay nasa visible spectrum, usually green, blue, mga ganon, no? Under visible spectrum siya. So yun yung nangyayari. So ayan, mukhang green siya. So magpa-positive siya ngayon na may TB yung taong to. May TB si sir. Ubo na kasi siya ng ubo. No?
dahil specific yung antigen sa antibody natin. Okay ba? So yun yung lagi nangyayari dito. Kung mapapansin nyo, mataas yung wavelength mo dito, I mean mas maliliit yung wavelength niya kasi nga UV yan, pero yung i-emit na light at makikita natin is larger yung wavelength. No? Nasa range ng visible light. So that's how you do fluorescence microscopy. Okay ba? Gumagamit ka ng mga dyes, no? Dyes na nakakabit dun sa ating antibodies. Next, confocal microscopes. Confocal microscope naman is used to observe yung tinatawag nating biofilms. Pag sinabi nating biofilm, ito yung microbial communities, no? Para siyang multi-layered films of bacteria, of different microorganisms. Halo-halo na sila. Usually mga biofilm formers natin yung Pseudomonas aeruginosa, no? Yan, mga Pseudomonas aeruginosa, yan yung mga biofilm formers. Talaga nagfo-form sila ng makakapal, multi-layered na mga cellular structures, no? Microbial communities. So parang ganito, kung i-imagine niyo, mga different bacterial cell yan na multi-layered na kumakapit dun sa sa mga pipelines nyo, no? Or sa test tubes nyo. Talagang makakapal yan. Ang problema dyan kay biofilm kasi, kung mapapansin nyo, kung i-stain natin to, naglagay tayo ng stain. Yung stain mo, ito lang yung stain niya. Yung upper layer ng cells mo. Kasi nga dahil multi-layered siya, siguro pumunta din siya dito sa second layer, pero dahil nga madami ka pang layer dyan, mahirapang mag-stain. Pumasok si stain. So mahirapan kang i-view. Tapos pa, aside from that, kapag naglagay ka din ng pass-through ka dyan ng light, dahil nga multi-layered yan, pag tinignan mo yan sa microscope, wala kang makikitang silbi dyan. Ang pangit niyan. Kasi napakakapal. Gusto natin, di ba, one cell thick lagi. Di ba? Kung maaalala nyo sa Bio 199 nyo, 119, ito yung mamatay-matay na kayo para mag-create lang ng napakaninipis na cross-section. Gusto lang kasi natin one layer kasi yun lang yung magandang tingnan sa microscope. Yun yung problema sa mga biofilms natin. No? So, para ma-resolve yung problema na yun, gumagamit tayo ng confocal microscope. Kung saan gumagamit tayo ng, syempre, fluorescent chemicals pa rin. So, dahil nga yun dyan, dahil gumagamit tayo niyan, gumaganda yung kulay nung nakikita natin. Tapos, ang nangyayari is parang gumagawa tayo ng optical slices. So, para tayong gumagawa ng isang section, titingnan ni microscope, next, titingnan ulit to, and then titingnan ulit yung next section to construct a 3D representation of the image at focus. Okay ba? So para siyang nag-optical slice tayo kay biofilm. Yun yung ginagawa ni confocal microscope. So ang nangyayari dito, pa kay biofilm, yun din ang problema niya, no? Dahil makapal siya, aside from stains, mahihirapan din makapasok yung mga antibiotics mo. Biotics. Mahirapan pumasok yung mga antibiotics mo. At yan si Pseudomonas aeruginosa na yan. Yan yung mga ano talaga, promotor ng antibiotic resistance. Dahil nagpo-form sila ng biofilm. Nahihirapan si antibiotic na mag-pass through dun sa assemblage na yan. No? Okay? So that's confocal microscope. Under light microscope pa rin siya. Punta naman na tayo kay electron microscope. Si electron microscope is different in the sense na hindi siya gumagamit ng visible light or dun sa ating electromagnetic wavelength. No? Hindi siya gumagamit ng UVs. Ang ginagamit niya is an electron beam na fino-focus niya dun sa ating object na magpa-pass through at mag-create ng image dun sa ating fluorescent screen. So parang papatagusin mo yung ang tawag dito. Papatagusin mo yung electron beam na yon dun sa
ating object at focus. So that's the case for your transmission electron microscope, yung TEM, no? Ang pangit sa mga electron microscope, patay na talaga yung mga microorganism nito. Kasi kung ito yung na-experience ko din, at ang mahal, magpa-TEM, SEM, kailangan mo magbayad ng 500 pesos pa lang para sa gold coating. Maghahanap kayo, no? Medyo mahal din yung sa UP Baguio eh. Kaya nag-outsource kami noon. Pumunta kami sa De La Salle para medyo mga konyo sila doon. Like, you know, like, yeah. Medyo, ang sama ko ng tao. Anyway, so, ayun, no? Balik sa ano. So, ang first step kasi bago ka mag-proceed sa electron microscopy, maglalagay ka ng, i-fix mo muna yung bacteria mo na gusto mo ano. Kasi pag gumagalaw-galaw yan, mahihirapan si electron microscope na magpapass through ng beams. So, pag finix mo, pag sinabi natin i-fix, essentially, pinatay mo yung microorganism, parang finix mo siya na hindi na gumagalaw dun sa slide mo. Aside from fixing, i-coat mo yan ng gold. Yes, gold yung pang-coat natin or platinum, usually. So, i-coat mo ng gold or platinum para yung very thin slice or yung pinaka-maninipis na mga bacteria mo dyan, no? I-coat mo ng gold and platinum para pag pinapas mo na yung beam of electron, mag-respond sa electron, mag-bounce, no, into the fluorescent screen para makita mo yung image mo. So patay na siya, no? Gold coating yan or platinum coating. So ang kaibahan ng TEM sa SEM, ang ino-observe mo dito is yung structural detail sa loob ng cell. Si SEM kasi yung surface level yung nakikita mo, no? At ang pangit dito sa mga ganitong klase is para siyang negative, no? Photographic negative, kung saan black and white lang siya. Kasi dito guys, kung maiisip nyo, hindi mo talaga nakikita yung cell. Ini-imagine mo lang na nakikita mo yung cell by mapping yung mga nag-bounce at mga na-receive mong electron. Nag-gets nyo ba? Pero hindi mo talaga siya nakikita. Kasi well beyond the capacity of visible light na to. Hindi mo na nakikita yan. Ini-imagine mo lang yan. Yan ay mga produkto ng mga electron na nag-bounce or na-scatter at na-receive nung ating fluorescent screen, no? Yung parang bond paper natin na yan. Okay? So, yun, no? So, ang kagandahan kay TEM kay TEM, kaya niyang ma-resolute yung mga kahit nasa 2.5 nanometer na ultrastructural details. Well, in the cell na yan, yung mga chloroplast mo, kaya pa rin yan. Napakaliit niyan, guys. Di na yan kaya ng visible light. At kaya niyang i-magnify by 100,000 x. Okay? Si SEM naman, kung makikita nyo, so ayan si transmission electron microscope, electron gun, using an electron gun, pass through. Okay? Then, meron kang specimen na nandito, then meron ka lang mga objectives, at meron kang fluorescent screen na parang photography lang yan na magde-develop ng image mo. So, napakalaking structure niyan. At yung nasa loob niyan ay isang electron gun at mga series of lenses at yung fluorescent screen mo. Okay? So, that's transmission. Yung scanning electron microscope, ito na yung na-experience ko talaga na magandang klase kasi i-coat mo, ito yung pag-coat natin. So, ilalagay mo dyan yung mga slides mo. Then, i-coat yan. Ipapa-coat mo yan ng gold. Doon kay sir. No, pag after coating ng gold or platinum, no, yung surface ng cell mo, ipapa-scanning electron microscope mo na siya. So, ang nangyayari doon, so pag, di ba, na-coat mo na ng gold, may mga cell ka dyan. Coated sila ng gold. Si electron mo, no, kapag nagbato ka na ng electron dun sa gold-coated
gold-coated or platinum-coated na mga bacterial cell, mag-scatter sila. At yung mga na-scatter na electron na yun, i-collect yun ulit ng fluorescent screen at ipo-project into an image. No? So dahil nga coated yung surface mo, makikita nyo yung surface structural details ng mga bacteria nyo. Pati mga nanostructures kaya nyo makita. At usually si SEM natin is kaya niya ma-resolute yung up to 10,000 magnification at 10 nanometer distances. No? Okay ba? Okay ba tayo doon? 10 to 20 nanometer kaya niya. Okay. So ayun, no? So kung makikita nyo, may electron gun ka pa rin. 'Di ba? Sa PEM, diretso lang yan. Kay electron gun, of course, babounce mo sa mga magnetic, dahil nga electron yan, electromagnetic lenses, yung mga nag-focus ng electron beam, and then papatamain mo yan dun sa gold-plated, gold-coated na ating mga bacterial specimen, and then yung mga na-scatter na electron, ang tawag natin dun is secondary electron na na-bounce back. So primary electron yung tawag natin dito dun sa finired mo na initial electron beam. Pag tumama na siya dun sa specimen at na-scatter, ang tawag na natin is secondary electron. At yung secondary electron na yun yung kinokollect natin at ginagawa natin siyang image negative. Okay? So ganun siya. Okay. Oh shit. Malulungkot na ako. Okay. So yun yung mga panibago, no? SEM, TEM, medyo bago yun sa, hindi naman bago, medyo luma na ngayon. Pero yun yung mga high-tech na microscope na pwede natin gamitin. Okay? So aside from those, meron tayong mga additional other types ng ating ayan. Meron tayong other types of, microscopy. So, siguro pen. Ayan. So yung una is yung tinatawag nating, ayan. Yung una is yung tinatawag nating atomic force microscope, atomic force microscopy or scanning probe microscopy, SPM or AFP, which gives us the ability to see the intermolecular forces within the order of resolution na napakababa na. No? Yung atomic force microscope na to, this type of microscope enables us to study yung individual atoms of a molecule. So itong example na to, ito yung klase ng AFP natin, atomic force microscope. Ito na talaga yung makabago. No? Itong mga ganito guys, hindi mo na talaga nakikita, ini-imagine mo na lang na nakikita mo through the sensors. No? Yung mga structures, mga atoms na to. So yung atomic force microscope natin, 3D image of the biological structures yung pwede niya makita. No? Gumagamit siya usually ng sensing mechanism that records the movements of your very tiny and very precisionally positioned probe, no? That feeds data, no, to your computer, no? Na nagki-create ng 3D image. So sa atomic force microscope, ang kagandahan niyan, yung probe na to, kaya niyang ma-measure yung weak forces between the atoms. No? So yun yung mine-measure ng computer mo dito. So ang nangyayari dito, at ang kagandahan dyan, hindi mo kailangang i-fix ulit or i-coat ng gold particles. So kahit buhay yung organism, kaya nyo makita siya. No?
Yun yung kagandahan dyan compared sa electron microscopes natin. At yan, ganito yung itsura niya, no? Ng ating atomic force microscope. So ang nangyayari dyan, meron kang laser, syempre precision laser na tinatrack yung every movement dito sa ating photodiode, no? Tinatrack yung every movement ng laser, no? Syempre meron tayong cantilever dito, no? Ito yung parang sa physics nyo, yung meron kang naka-stable siya sa isang tip, sa isang portion, pero dun sa isang gumagalaw-galaw siya, no? Yung isang portion niya is not moving. So yung mangyayari dito, so para siyang habang ini-scan mo yung sample, nagba-back and forth siyang ganyan. No? Pwede kang mag-contact mode or tapping or non-contact mode. Kung saan mini-measure mo yung changes dun sa electromagnetic force, yung weak forces between the molecules. So pwede kang tapping, no? Or pwedeng in contact mode dun sa sample mismo. So ganyan natin na-i-imagine. Okay ba? So ganito yung mga examples ng pwede nyo makita dyan. So, talagang mga ultrastructural details, mga nanoscale na yung pwede nyo makita. Napakaganda ng AFM topographs natin. So topograph siya. Yung topography lang yung nakikita nyo. Talagang imagination lang ng computer model. Nung nakita niya, nung nakita ng probes, kumbaga. No? Super high resolution na yung mga ganito. So kung makikita nyo naman, sa yung isa pang example, other than your AFM, meron tayong scanning tunneling microscopy. Sa scanning tunneling microscopy, so imaging naman siya for the surface at an atomic level. So meron kang tip dito, may tip ka ulit na binibring mo super close to the surface and you apply an electrical voltage to the tip or the sample so that you can see changes. No? Napaka-small scale in the individual atoms din to. So that's another example of microscopy. Hindi po ata kayo naka-share screen. Ay, hindi ba? Ay, sorry. Hala, hindi niyo sinabi. Ayan, sorry. Hindi ko pa pala naka-share screen. Hala, hindi ako nagbabasa pa naman. Okay. I-ano natin. Ibalik natin. Nagdiretso na agad ako. More. Saan nga ba yung share? Share screen. Ayan. Thank you for that, no? Balik tayo sa una. Baka hindi nyo nakita. Ayan, ang dami na nag-chat pala. Hindi ko na nakikita. Diretso lang ako. Ayan. Hindi namin nakikita. Isa-send ko na lang din naman to. Sorry. Balik tayo kay una. Punta tayo kay atomic force microscopy. So ito yung intermolecular forces yung minimeasure natin. Resolution of a nanometer. Individual atoms yung nakikita nyo. So kung nakikita nyo dito, yan si atomic force microscope. Meron kang tiny stylus. Hindi mo kailangang i-fix yung organism mo. Hindi mo kailangang i-coat yung biological sample mo. Pero, ayan, kaya nyo siyang i-view pa rin. So meron kang laser na nagtatrack ng movement ng ating cantilever. Ay, ang galing. Ano ba? Ano bang nangyayari? Hello? Ayun. Ayan. So meron kang cantilever dito na nag-back and forth na paganyan. At minimeasure ni laser yung changes dun sa position ni cantilever. Si cantilever ay nakifix sa isang position at nag-move yung isang point niya dito. Na naka-contact, pwedeng in contact or pwedeng in non-contact mode. Ngayon, tinatrack mo yung changes sa position ni cantilever and by that, and by projecting it to a photodiode, nakikita mo yung itsura, napoproject mo yung itsura ng cells mo. So ganito yung itsura niya in a
scale, no? Yung mga topographs natin ng AFM. Okay, sa scanning tunneling microscopy, so meron kang tip ulit dito for surfaces naman to at an atomic level. At yung tip mo is nag-apply ka ng voltage doon, electrical voltage the tip. So you can imagine the surface. So tinatry mo i-measure yung mga forces nung mga weak forces at changes sa electrical conductivity niya, no? Para ma-resolve mo in the atomic scale. So may stylus tip ka din dito na nag-use ng electrical voltage rather than a laser na katulad dun sa AFM natin kanina. So that's STM. So ganito yung itsura ng STM. So STM uses an electrical voltage instead of a laser, unlike your AFM, no? But both use stylus tip that is so close to the sample that they can view the individual atoms, no? So para siyang pinoprobe mo, ayan, no? At mini-measure mo yung voltage niya, no? Para kang may amplifier. So maliliit lang yung voltage changes diyan, no? At mini-measure mo yon, ina-amplify mo yung voltage para makita mo yung itsura niya. So may ano yan, di ba? Kung mapapansin mo, i-change yung voltage depende din sa distance, depende din sa ini-interact din ng molecule. So ganun siya. Talagang parang electron tip yan or parang, para siyang single atom tick yung ginagamit mo pang measure. Ganun siya ka-lupet, no? So ganito, atoms are made visible like this. No? So dahil nga single, kung mapapansin nyo, single atom yung ginagamit natin dito, yan, single atom yan, yung ginagamit mo as a probe, di ba? Ginagamit yung probe single atom, kaya niyang i-reveal yung mga super small atom scale na super small na hindi kaya yun ng wavelength of visible light, no? Ng optical microscope mo. No matter how powerful yung optical microscope, wala talagang ano yun pag kinompare mo siya dito sa STM maps natin, sa STM atomic scale profile. Nakikita pa rin, ha? Ayan. So ganito din siya, no? Yung mga itsura ng data types. So polyestyrene, styrofoam particles, ngayon itsura niya under spherical structures. No? Anyway, so that's scanning tunneling microscope and atomic force microscope. So yung cantilever mo is nagsiswing back and forth as it rides along these structures. And yung ang kaibahan naman niya sa scanning tunneling, instead of a laser nagtatrack ng movement, voltage yung tinatrack natin dito at ina-amplify natin yun. Kasi atomic scale, atom lang yan yung tip ng ating probe. At syempre, data processing lang yan, so on so forth. Okay. And then yung last is X-ray diffraction microscopy. So as you can see here, this is an X-ray diffraction lab. So sa X-ray diffraction, it is defined as the most accurate method for working out molecular structures. No? So ito yung ginagamit nila, sino yung namatay sa radiation nun, na nag-ano ng DNA, na hindi man lamang natin, yan, nakalimutan ko na din siya. Masad naman. But anyway, no, yung work niya, hindi talaga si Watson and Crick, di ba? But yung earlier works on X-ray diffraction, yung nag-make out ng DNA structure natin, kung paano natin na-imagine na ganun yung DNA structure. So, ang ginagawa natin dito, kini-crystallize natin yung enzyme in the presence of a substrate, then precise molecular interaction responsible for binding and catalysis. You can see it here too. Yung X-ray kasi nag-interact yan with electrons in your object, in your matter, through which they pass, di ba? Di ba kaya nga tayo in X-ray na kapag may bali tayo, at nag-interact yung X-ray dun sa matter as they pass through. So ang ginagawa dito, mine-measure natin yung patterns of diffraction of that X-ray beam na napakaliit din as it passes through our body, as it passes through the crystal, no? That's why you can map the position of your atoms in the crystals.
You can calculate it. So, ayan, no? This is the one that led to the most significant discoveries of cell and molecular biology, including the discovery ni Watson and Crick sa kanilang DNA structure. So, ayan siya, no? Meron kang i-crystallize mo muna yung protein and then magpapapas ka ng beam of X-ray at yung diffracted beams yung i-measure mo. So, yung pattern ng X-ray diffraction, dun mo ma-project at ma-measure kung anong itsura ng iyong protein. Okay ba? So, ang nangyayari dyan, yung mga beams of diffracted X-ray, yung pattern nito yung inaano natin, tinitingnan. At that's the one that elucidates the arrangement of atoms in the protein molecule. Okay ba? Ay, lumakas. So, ayan, no? So, it can even see the crystal structure in your napakaliliit na mga molecules na. No? For example, dito, zinc tellurium. Kaya na niyang i-ano dyan. Using, ano lang yan, magpapapas ka lang ng mga X-ray mo. Tapos yung diffraction pattern, yun na yung gagamitin mo to somehow predict how it looks like. Hindi mo na nakikita kasi talaga to. Tinitignan mo lang yung pattern nung diffract niyang X-ray and then i-predict mo yung kanyang itsura. Okay? So that's that. Napatagal tayo. Discard. Okay. Diyan pa ba kayo? Yes, sir. Ilang oras tayo? Ayan. Magto 2 hours na pala tayo. Hala. Nagpa-recitation pa kasi tayo. Kaya tumaga. Pero maikli lang yung lecture. I mean, slide. So, ayun. Ganun lang muna tayo. Isasend ko na agad tong mga lectures natin. At yung ating ang tawag dito. So, isasend ko agad yung ating lecture para mapag-review din kayo for the upcoming quiz. Simple lang naman, madali lang yung quiz. As in, objective type siya. Pero syempre, tatime na lang natin. Masyado atang mahaba yung 1 hour, gawin na lang natin 30 minutes. Maikli lang naman kung multiple choices, di ba? So, 1 attempt lang yung kailangan nyo. Sige, 45 minutes na. Madali lang naman siya. Objective type na. Para hindi na tayo masyadong mahaba. Okay? So, isend ko na din sa BLE na lang lahat. Lahat ng lectures natin at pati ito. Yung mga recordings, yung ating PDF. Yeah. Okay? So, hello guys. For the laboratory portion, until when? So, kunwari, i-propose ko siya tomorrow, yung quiz nyo. Available siya the entire day tomorrow. So, sabihin natin 8 to 8 next, tomorrow another day. No? Tomorrow means another day. Tomorrow and another. Tomorrow, pag tomorrow usually refers to the another day. Anyway, so 24 hours magiging available yung quiz. So starting siguro 8 natin i-upload. Pwede nyo siyang i-view up until 8 again of the other day. So ganun na siya. So by Saturday, yun na yung maximum. No? So, ayun no, I hope nagno-notes kayo. Pwede kayo mag-notes dun sa PowerPoint. Doon na lang kayo mag-notes para mas ma-clear sa inyo. Okay ba? At nawawalan na ako ng boses. At yan.
Sige, gawin na lang natin Saturday yung quiz para happy-happy lang. Okay? Para wala namang angang na may class. No? Kasi may class nga naman. Ayan. Sige. So Saturday na lang yung quiz, lecture 1 and 2. Simple lang naman siya. Open notes naman siya, open everything. No? Kasi objective nga yung type, kaya kayang-kaya nyo. Parang freebie na talaga siya. Ayan. Okay? So, ayun no, mag-prepare kayo sa mga ganong klaseng tanong, katulad sa recitation natin. Pag ganong klase din yung tanong sa exam. Mas more on analysis siya, yung exam natin at case-to-case basis. Ilalagay natin sa sitwasyon na kaya nyo imagine yung nangyayari sa microorganism nyo. Ilalagay nyo yung sarili nyo sa mga microbes. Kailangan nilang tubig, kailangan nilang nutrients, kailangan specific. May ibang mga microbes maaarte, may ibang mag-grow kahit saan. No, may mga ganon. At yeah. Anyway, for the laboratory portion, continue pa rin natin yung exercise 1. May deadline na tayo for submission yan. I think March 16 yung naiset kong submission deadline for exercise 1. Tama ba? Okay. Anyway, may deadline naman yun. So, isubmit nyo na lang group report ito. Sa laboratory portion naman siya. The next meeting, next week, siguro March 20 pa namin, pwede na kayong mag-read ahead dun sa laboratory portion. Gumagawa kami ng video. Inatasan namin ang aming mga research assistant RAs to create a video para ma-expose kayo dun sa laboratory portion, kung anong itsura ng lab natin, kung paano siya gamitin, yung pag-autoclave, ganyan-ganyan. No? So by next week yon, that's exercise 2, yung paggawa ng media. Okay? So ngayong week, mag-focus tayo kay exercise 1, which is the wrapping of your plates, yung pag-wrap ng mga glasswares, yung mga yan. No? At yung paggawa ng cotton plug, of course. I-master nyo yun. Kung meron kayong cotton sa bahay, practicein nyo yun. Kasi pagdating nyo sa lab, ginagamit. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yun. No? Kasi hindi lahat ay anaerobic. Kailangan may air talaga ng mga bacteria, ng microorganisms. So ayun, no? Yun muna tayo for today. Deadlines for exercise 1. I-submit nyo yung exercise 1. Next week pa naman yung deadline. I think March 16 ata yun. Deadline niya. As a group yon. Okay, clear tayo doon. Yung quiz natin sa Saturday for lecture 1 and 2. Upload ko na yung mga lectures so you can review. And that's all for today. Thank you for coming. Peace. Pwede na kayo lumayas. Mga tropa. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you din. Wala akong boses. Ayan. Salamat din. PD Marcelo. Patrick. Patrick. Yes. May tanong ka ba, Patrick? Ano ka pa? Ikaw ba, Dayan? May tanong ka din? Hello? Hello? You still there, guys? Iyan ko na. Bye-bye. Sige. And thank you.